Yes, magandang umaga po, Manong Ted Filon and ang mga nagkikinig po ng inyong radyo programa. Yes po, maraming salamat po. Sir, makikibalita lang kami. Kamusta na po ang sitwasyon dyan sa inyong lugar ngayon? Ilan pong mga barangay ang Mm, pinaka-apektado sa ngayon at mm, ano-ano po ito? mm. Actually, napakalungkot po na may report namin ang extent po ng pinsalang naranasan namin. Within a 36 or to 72-hour period, nakatala po kami ng almost 200 millimeter of rainfall. Katumbas po ito ng sinasabi nilang 100-year levels of rainfall in northern Mindanao. Although manageable naman po ang lakas ng hangin dahil 75 kilometer per hour lang po ito and gustiness of up to 90 kilometers. Hindi po namin inasahan ng ganung bigat ng pagbuhos ng ulan. Kaya po ang kabisera ng Tandag at karatig bayan nito, namely Tago, San Miguel, Bayabas, Cortez, Lanusan, San Agustin, at kasama na rin po ang Barubo ng Segundo Distrito ang pinakanapinsala. Katumbas Mm. po ito ng 89,816 families or 336,670 individuals. Katumbas po ito ng more than half or 52% ng populasyon ng 642,000 per 2020 PSA census. 249 po na barangays ang napinsala or 80% of 313 chartered barangays. At as of latest tallying po namin ng alas 6 ng gabi, February 8 ng kahapon, 28,000 po humigit or 28% of affected families consisting of 101,000 individuals ang na-displaced po inside and outside evacuation. Although hindi po kami nagkulang ng earlier declaration through preventive and forced evacuation, it allowed us to evacuate more than 25,000 families or 77 into 461 identified evacuation centers. Ang pinakamalaki pong evacuation na naganap ay nasa Barubo, katumbas po ng 60,000 persons. Pangalawa po yan ang City of Tandag, katumbas po ng 25,000. 87% of whom are inside evacuation centers, hindi pa po kabilang nito yung nasa labas. Followed by San Miguel with 9,800, Tago 9,500, Carrascal and Cantilan 8,000 and 6,000 respectively. Meron din po kaming humigit na 6,000 families or 23,000 individuals na nagpa siyang magstay muna sa relatives or kamag-anak at kaibigan or nagpa siya pong gumamit ng private motor vehicles as temporary shelter sa mas mataas po na altitude. Dahil po dyan, pinano po namin, we deployed our priority treatment sa ating vulnerable sectors. 66% po doon sa affected population are adults age 18 to 59 years old, followed by infants and children, katumbas po ng 20%, teenagers 7%, and senior citizens. In terms of gender profiling naman po, more or less equal yung mga kalalakihan at kababaihan na napunta sa evacuation centers. At ito po yung pinaka-prioridad na ni Governor Johnny at ng buong provincial government, ang ating pong indigenous peoples, mga buntis, persons with disability, solo parents, at meron pong iilang unaccompanied minors. Sa lahat-lahat po, madami pong damaged houses. Nakatala po kami ng 620 houses. Ito po yung documented pa lamang, 121 of which are totally damaged, 495 or 80% of which are only partially destroyed. Medyo mahirap po kami mag-validate ng amount pero nakalikom po kami ng 3.3 million pesos in damaged houses. Pagdating naman po sa infrastruktura, umabot po sa 816 million pesos. Kasama na po dyan yung electrical lines, water facilities, sea dikes or seawalls na katumbas ng 83 million pesos sa Bayabas, Carmen at Dingig. At meron din po kaming naitala, although karamihan po ng mga eskwelahan na salba, pero meron din po kaming 12 million na kailangan po ng repairs, rehabilitation, at reconstruction. Kaya nananawagan po kami sa secretary po natin sa education at sa DPWH din po for a convergence program. At ang pinakanasalanta din po sa kabuhayan ang ating agrikultura at fisheries na umabot po sa 590 million pesos worth of high-value crops, machineries, fish ponds, and even pump boats po sa ating mga fisher folks.
Opo, opo. Para lang po sa perspektibo, Manong Ted, yung natanggap po naming naranasan naming pag-ulan ay more than twice po nung Typhoon Auring noong 2021. Hindi po kami nagkulang sa preparasyon, pero hindi rin po namin inasahan na ganun po kalakas yung ulan. So, Opo. ang total po na pinsala umabot po sa 1.4 billion pesos. Opo. Pero wala po naman pong fatality or missing ngayon ang lalawigan. Sa missing po, wala po kaming naitala dahil quick po yung resources namin at meron kaming collaboration sa mga lokal na government. Pero nakakalungkot po na sabihin na although quick yung rescue namin, meron pong naitalang kamatayan sa barangay ng Tigao, Cortez. Pagkatapos pong ma-bury siya sa landslide. We were able to save her, pero dead on arrival po siya, 10-year-old. Kami po yung magpapadala ng assistance dahil mandato po namin yan. At meron na pong 53-year-old na ale na naanod po during evacuation at naitala na po siya as one of the casualties namin. Meron din pong isang minor. So dalawa po ang inyong fatality. Ang casualty po natin, isang bata po, 10 years old kanyo, at isa pong babae. Opo. Ang kailangan lang po namin i-qualify, Manong Ted, na yung bahay po kasi, malamang hindi naman po natin pwede sisihin ang ating mga kababayan, pero yung bahay po kasi nakalagay po sa no-build zone. Okay. Sa right of way po siya at sa gilid po ng highway. Sige Kaya po. ang aming rekomendasyon way forward po, Manong Ted, is ipag-igting po talaga ang comprehensive land use plan dahil doon po natin masa-chart ang hazardous areas. Opo. Kami Sige po po. humihingi ng pasensya Opo. sa kakulangan po na ito. Sige po. So dalawa po ang inyo pong confirmed na fatality. Dalawa. Opo. Opo. Sige, Opo. opo, At opo. meron pa po kaming ongoing active operation to validate kung meron pa pong Opo. Sige. kamatayang Opo. nangyari. Ngayon ho ba ay magdedeklara kaya ng state of calamity ang provincial council? Opo, at 9 o'clock today, we will hold a special session upon the directive of Governor. Nakausap na rin po namin yung Vice Gobernador Manuel Mang Alameda at nakahanda na po yung resolution. Ako po mismo ang tatayo sa podium para po ipaliwanag yung extent ng pinsala. Pero nag-usap na po kami ng mga bukal, hindi po namin nahabol yung declaration dahil po sa kasagsagan ng pagbuhos, Biyernes na po. Opo. No? So sa mandato nila, kailangan po nila mag-hold ng special Opo, session. sige po. Okay, sige po. So muli kaming makikipag-ugnayan po sa inyo, sir. Kung sakasakali po, and Opo. we would like to say ang aming pakikiramay at pakikiisa po sa pagdadalamhati ng inyo pong mga kababayan diyan po naman sa sa Surigao del Sur. Salamat po sa inyo, John Vincent Maraming Pimentel, salamat. sir. Salamat. Manong Ted, pwede po mamanawagan po. Sige po, go ahead, sir. Opo. Nananawagan po kami sa mga kababayan namin nationwide or region-wide. Tumatanggap po ang provincial government at mga localities na napinsala ng food packs at lalo na po yung mga non-food items, mga kagamitan. Dahil karamihan po ng mga bahay na napinsala, back to zero, lalo na po yung mga furniture nila at mga kagamitan. Nananawagan din po kami dun sa aming mga fellow Surigaonon that help is on the way. Meron po tayong pre-positioning na 4,000 food packs sa DSWD at meron pong dumating na po at kaparating pa pong DSWD region augmentation. Kami rin po magpapadala this week. Kaya po nananawagan kami na wag po masyadong mag-unpost sa Facebook ng unverified information dahil nakakadagdag po ito sa confusion. Mulit-muli, Manong Ted, maraming salamat po. And God bless you po. Mabuhay po kayo. Salamat po na marami. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!